Ipinapakita ng mga pag-aaral na higit kumulang 1 bilyong kabataan sa ating planeta ang nasa panganib na maging bingi. At ang dahilan nito ay madalas na pakikinig ng musika ng masyadong malakas. Maaring ito ay mga konserto. Ngunit ito rin ay pagkakalantad ng mga headphones. At 10% ng populasyon ng mundo ay meron ng mga problema sa pandinig. Ngunit gumagamit kami ng mga headphones sa lahat ng oras, pakikinig sa musika o sa mga podcast at panonood ng YouTube. So nakakasama ba lahat? Ano ang maaaring gawin tungkol dito? Susuriin namin ang mga tanong na ito ng detalyado sa video na ito. Kaya panoorin ito hanggang sa dulo. Ito ay magiging lubhang kawili-wili. Magsimula na tayo. Matagal nang alam ng mga scientists na ang anumang ingay na lumalampas sa 100 decibel ay nakakasakit sa ating tenga at sa mahabang panahon ay nakakatulong sa pagkawala ng pandinig. At ang mga pagbabagong ito ay hindi maibabalik. Kaya 100 decibels ang kritikal na cutoff. Marami ba iyon o konti? Sa karamihan ng mga kaso, kung ang isang tao ay walang problema sa pandinig, nakikinig siya ng musika sa volume na 70 hanggang 90 na decibel na medyo mababa sa katanggap-tanggap na limitasyon. Sa pamamagitan ng paraan, karamihan sa mga tagagawa ng mga headphones sa una ay gumagawa ng mga headphones na hindi kayang gumawa ng higit sa 100 decibel ng volume. Bagamat ang ilang mga headphones ay nakakagawa pa rin ng 120 decibel ng volume. Ngunit meron isang napakahalagang bagay. Sa isang tahimik na silid, maaari tayong makinig ng musika sa 70 decibel. Ngunit pupunta tayo sa isang maingay na kalye o sumakay sa isang maingay na tren. Ang ating mga tenga ay otomatikong nag-a-adjust sa mga ingay na ito at kaya hindi kami makakarinig ng musika sa 70 decibel at sinimulan naming lakasan ang volume. Iyon ang dahilan kung bakit sa maingay na kapaligiran ang mga tao ay nakataas ang kanilang mga headphones sa maximum na volume at nakakakuha ng mga 100 decibel o higit pa. Kaya lumalabas na ang pakikinig ng musika sa isang tahimik na silid ay mas ligtas kaysa pakikinig ng musika sa isang malakas na kapaligiran. Ngunit may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Merong iba't ibang uri ng mga headphone. Ang una ay ang mga earplug na maliliit na bagay na pumapasok sa iyong tenga. O may mga headphone na malalaking bagay na nasa labas ng iyong tenga. Kaya ang pangalawang pagpipilian ay mas ligtas. At narito kung bakit. Ang buong punto ay nasa parehong antas ng volume. Ang malalaking headphone ay pisikal na mas malayo sa eardrum. At sa gayon, ang mga nakakapinsalang epekto ay magiging mas mababa. At ang maliliit na earplug ay magkasya sa loob ng tenga at nakakaapekto sa eardrum mula sa mas malapit na distansya. Bilang resulta, nagdudulot sila ng mas matinding pinsala sa ating pandinig. Merong mga kahit na magaspang na kalkulasyon. Kung makikinig tayo ng musika sa 80 decibel, maaari tayong gumamit ng mga headphone ng hanggang ilang oras. Ngunit kung makikinig tayo ng musika sa 100 decibels, ligtas na mananatili sa antas na iyon nang hindi higit sa 15 minuto. At ang ikatlong pinakamahalagang punto na dapat mo ring malaman, ito ang function na pagkansela ng ingay. Kung may ganitong feature ang aming mga headphones, mas mabuting gamitin mo ito. At ito ay tungkol sa antas ng ingay sa paligid. Ang mas maraming ingay sa paligid na aming naririnig, mas malakas na inaayos namin ang mga headphones. Kaya kung gumagana ang pagbabawas ng ingay, hindi namin kailangan itaas ang volume sa pinakamataas na antas. At maaari naming hinaan ang volume. Kaya ang pagkansela ng ingay ay nakakaligtas sa ating mga tenga. I-summarize natin. Una sa lahat, hindi ang mga headphones mismo ang nakakapinsala. Ito ay ang ugali ng paggamit ng mga ito sa maximum na dami. Kung mas maingay ang kapaligiran, mas malakas ang volume. At mas ligtas na gumamit ng mga headphones kaysa mga earplug. At lubhang mahalaga din ang dami ng oras na ginagamit natin ang mga headphones. Kaya halimbawa, hindi mo dapat ilagay ang iyong mga headphones sa maximum na volume ng mas mahaba kaysa sa 50 minuto. At sa mababang volume, maaari mong gamitin ang mga headphones ng ilang oras sa isang araw. Nga pala mga kaibigan, naka-headphones ba kayo? Kung gayon, anong uri? Sumulat sa mga komento. Ito ay magiging kawili-wili. At ngayon, lubos kong inirekomenda na panoorin mo ang aking nakaraang video kung saan pinag-uusapan ko kung posible ang immortalidad. Merong napakakagiliw-giliw na impormasyon. Kakalabas lang ng link sa video sa screen at nasa description din ang link. At napin ko na rin ito sa top comment. Tiyaking suriin ito. At kung nag-enjoy ka sa video na ito, mag-like at mag-subscribe sa aking channel at magkita tayo sa video tungkol sa immortality.